Matapos marinig ni Lolo Nonong yung sinasabi ng mga lalaki, naguguluhan siya. Pakawari niya na paglalaroan siya. Imelda. Oh, Nonong. Parang palagay ko may mali. Anong mali? Hindi ko alam. Sino bang dapat kong paniwalaan? Bakit? Di ko alam kung concern ba sa atin yung mga sinasabing nagmamarka sa inyo. Huwag kang maniwala sa mga yun. Masasama sila. Pero Imelda, kakaiba na to eh. Ay nako, bahala ka na kung kanino ka maniniwala. Sinangguni ni Lolo Nonong sa kapatid ni Lola ang mga nangyari. Ayon dito, maraming mapagpanggap, maraming magsasabing concern, pero ang totoo noon pinapadama lang daw sila dahil nga buntis si Lola. Huwag ka maniniwala doon, Nonong. Sa amin ka maniwala. Kami na ang pamilya mo ngayon. Siya nga pala, yung sabi sa iyo ni Lolo Sito, tumanim ba sa isip mo? Oo naman. Di ba, nangako ka rin na makakasama ka namin para pitasin, burahin sa mundo yang sinole. Kailan ba natin gagawin yun? Magantay ka lang. Kinakasana ng lahi natin ang pagsalakay sa mga kapanalig niya. Makakasama ko ron at ikaw mismo ang isa sa mangunguna sa pagsalakay. Tatagan mo, bayaw. Oh. Ilang buwan pang lumipas. Malapit ng manganak si Lola Imelda. Napansin ng Lolo Nonong yung mga kamag-anakan nila Lola na hindi niya nakita o nakakwentuhan man lang. Biglang napunta sa bahay niya. Bakit kasi dito pa? Pwede naman doon sa lumang bahay nila. Lo, hindi ho. Heto po ang bahay ko. Alangan namang sa ibang bahay mga nakang asawa ko. Tsaka isa pa, yung mga nagmamatsyag, nagmamarka. Wala naman eh. Di na nagpaparamdam. Paano sila magpaparamdam? Naririto kami at alam ng mga yon na binabantayan namin kayo araw man o gabi. Lo, akala ko ba kayong bahala sa mga yon? Kaya nga. Kaya nga hindi na sila nagpaparamdam kasi sa pagkakaalam ko tapos na rin ang buhay nila. Bayaw? Bakit ang daming mga tao rito? Bayaw, lahat kami rito excited sa pagsilang ng sanggol. Ganun ba? Katawa naman, ang daming nakasuporta. Talaga naman. Isang araw, silang mag-asawa lang sa bahay. Nagtataka sila. Malapit ng manganak si Lola, pero walang dumarating na kahit sinong kamag-anak. Hindi katulad ng mga nakaraang araw. Manganganak na yata ako. Anong gagawin ko? Dadalhin na kita sa ospital? Huwag na. Meron kaming tagapagpaanak. Ganun ba? May kumadron na palalahin nyo? Oo. Natakot noon si Lolo. Kasi nakita niyang may umaagos na dugo sa binti ni Lola. Agad siyang kumuha ng basang damit para sana punasan yun. Pero nang balikan ni Lolo si Lola, napansin niyang sa bintana may nakasilip na tao. Tao talaga, as in taong may itsura. Hindi nakakatakot. Hoy! Naninilip ka! Bastos ka ano? Ha? Asan? May tao ba? Meron, ayun oh. Pati si Lola nakita yon. Nakangiti ito sa kanila.
Umikot yon sa harapan at kumatok. Nang pagbuksan ito ni Lolo, dere-deretso itong naupo at sinabing, "Nagtataka ka ba? Kahit isa sa kamag-anak mo, wala kang makita." "Sino ka? Para kang sinong papasok na lang sa bahay ko ah." "Nonong, hindi ako kalaban. Alam kong alam mo yan. Nonong, marahil nagtatanong ka, sino ba yung mga nilalang na nakausap mo rito sa harap ng bahay mo?" "Oo, tama ka. Mga aswang sila. Inutusan ko sila, Nonong, upang puntahan ka rito at bigyan ka ng babala. Makinig ka sa aking maigi. Ikaw at ang asawa mo, nililinlang ka lang ng lahi niya." Anong ibig mo sabihin?" "Imelda, sa oras makuha nila yung bata, gagamitin nila yan upang pang-blackmail sa asawa mo. At nang sa ganon, mapasunod si Nonong sa lahat ng gusto nilang mangyari. Dahil ang gusto nila mangyari, albularyo laban sa albularyo. At si Nonong ang gagamitin nilang panglaban sa akin." Ano? Ibig mong sabihin, ikaw si Nole?" "Ako nga." "Oh, Nonong, huwag kang kikilos ng hindi maganda. Kung iniisip mong kaya mo kung higitan, nagkakamali ka. Nagpunta ako rito hindi para labanan ka. Nagpunta ako rito para ipamukha sa iyo ang katotohanan. Alam ko mahal mo mag-ina mo, di ba? Matatanggap mo ba sa sarili mo na kung sakaling yung mga mahal mo sa buhay, gagamitin nila para mapasunod ka?" "Hindi kita maintindihan." "Nole, ikaw pala si Nole. Pasensya ka na, dito palang tatapusin na kita." Hinugot ni Lolo ang kanyang itak sa tagliran. Patakbo itong pumunta kay Manong Nole. Isang hakbang na lang at malapit na si Lolo nang biglang hindi siya makagalaw. Para bang nakapako ang mga paa niya sa sahig ng bahay. "O ano? Hindi ka makagalaw, no? Kasi hindi mo ko kaya. Yan ang isa sa katangian ko, Nonong, na hindi kayang lampasan ng mga lahi ni Tandang Sito." "Hindi ako makagalaw." "Huwag mo nang ipilit. Baka akala ng mga yun, porke albularyo ka, na itatapat sa akin, aakalain nilang pababayaan ko na lang nasaktan mo ko. Hindi ganun yun. Kahit papano, ipagtatanggol ko rin ang sarili ko. Uulitin ko, marahil nagtataka kayo kanina dahil kahit isang kamag-anak nyo wala rito kasi alam nilang naririto ako." Anong koneksyon nun?" "Koneksyon? Dahil natatakot sila sa akin. Pupunta lang sila rito pag wala ako. Kukunin yung anak mo, tatakutin ka, gagamitin ka para labanan ako. Ngayon, Nonong, nakikita mo ng malayo ang agwat nating dalawa. Nonong, ibaba mo na yan at maupo ka rito. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin kung paano ko kayo isasalba ng asawa at anak mo." Hindi ako naniniwala sa'yo." "Nonong, aswang ang asawa mo. Pinanganak siyang ganyan. At alam ko rin, Nonong, na minsan nangarap ka na sana tunay na tao na lang si Esmeralda." "Imelda, hindi Esmeralda." "Ganon din yun. Nonong, pag sinabi ko ba sa'yong kaya kong gawing taong totoo yung asawa mo, mababago ba yung isip mo? Sa akin ka ba kakampi?" "Ano?" "Hindi totoo yan. Pinanganak siyang aswang. Kaya malabong matanggal ang pagiging aswang ng asawa ko." "Doon ka nagkamali, Nonong. Hindi ako basta albularyo at hindi naman sa nilalait kita. Albularyo ka rin pero ang antas mo,
0.0%. Yung mga katulad mo, walang kakayahan ibalik ang isang tao sa pagiging tunay na tao, lalo na't kapag ginawang aswang. Ako, kaya kong ibalik ang pagiging tao ni Imelda. Mapo ka. Nang sabihin yon ni Mang Nolesto, doon palang nakagalaw ang lolo. Yung itak niya kusang kumawala sa kanyang kamay at tumarak yon sa dingding ng bahay. Salamat naman Nonong at nakinig ka sa akin. Nonong, niloloko ka lang nila. Ginagamit ka lang nila. Huwag kang magpauto. Bumukod ka. Lumayo ka sa lahi ni Tandang Sito. At yung asawa mo, tatanggalin ko pagiging aswang. Paano ako makakasiguradong magagawa mo nga yun? Nonong, maraming beses ko nang nagawa yun. At walang imposible yun sa akin. Sigurado ba? Oo, kahit ngayon, gagawin ko rin. At kapag ginawa ko yun, sigurado akong matutuwa ka. Nakipagkasundo si Lolo Nonong kay Manong Nolesto. At sa oras din na yon, nasaksihan ng Lolo Nonong kung paano natanggal ang pagiging aswang ng Lola Imelda. Pagkatapos nun, narinig ng lolo ang malalakas na angil, tangis sigaw, hiyaw ng nakakatakot sa paligid. Ayon kay Mang Nolesto, alam na raw ng mga kalahi nila noon na hindi na aswang si Lola at higit sa lahat yung batang isisilang, hindi na rin daw aswang. Ano yun? Sino mga yon? Sino pa? Mga kalahi ng asawa mo. Nanggagalaiti sila sa galit kasi hindi sila nagtagumpay. Sa madaling sabi, nabokya sila. Buksan mo ito! Nolesto, alam kong nariyan ka. Buksan mo ito! Bakit ko bubuksan? Ayoko nga eh. Hindi ako may-ari ng bahay na to. Nonong! Buksan mo ito, Nonong! Bukas ho yan. Hindi! Hindi ako makapasok! Hindi ka talaga makakapasok. Bakit ka mo? Kasi naririto ako. At sa pintuan sa bintana, may mga nakatayong gabay. Kahit anong gawin mo, Sito, hindi ka makakapasok hanggat hindi ko sinasabi. Nolesto, mahusay ka talagang maninlang. Pati ba naman ang apo ko? Pumayag sila eh. Sino ba namang aswang na hindi papayag na gawin tao para mabuhay ng normal sa mundo? Hindi ba, Imelda? Oo. Tandang Sito, mayroon akong sasabihin sa'yo. Yung apo mo, hindi na siya aswang. Pati na rin yung iluluwal niya sa mundo. Ano? Kabi-kabilang angil na paikot-ikot sa bahay ang narinig nila matapos yon sabihin ni Kanole. Gusto na nilang pumasok. Gusto nilang damputin si Lola, pati na rin si Lolo. Hindi nila magawa yon dahil sa lakas ng mga nakapaligid sa bahay. Ayon noon kay Lolo, hindi man niya nakikita yung mga nakapaligid na gabay ni Kanole. Pero ramdam nito yung napakalalakas na presensya. Walang magawa ang mga aswang sa labas kung hindi magsigsialis na lang. Pag alis ng mga ito, yung mga kasamang aswang naman ni Manong Nole ang kusang pumasok sa loob. Wag Nonong, iba sila. Nonong, binabati kita. Sino kayo? Nakalimutan mo na kami. Kami yung kausap mo rito. Oo nga. Ngayon, nagtagumpay si Kanole at nabokya ang lahi ni Imelda. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Bago kayo maghiwalay ni Nole, humingi ka sa kanya ng malakas na gamit.
para kahit nasa malayo kayo, mapoprotektahan ang iyong buong pamilya. Pero hindi naman ibig sabihin nun tapos ng laban. Nasisiguro ko, Nonong, babalik at babalik sila. At sa pagkakataon na ito, sigurado ako, sisiguruhin na nilang isa sa inyong mamamatay. Isang masaklap na kamatayan ang pinaplano ng mga yan. Bukod sa pagkamatay, kakainin pa nila ang inyong laman. Doon ako hindi makapapayag. Kung maaari, Nonong, doon muna kayo mamalagi. Saan ho? Sa aking pag-aari. Nasisiguro ko kahit wala ko, hindi nila kayo kayang galawin. Pagkatapos ng usapan, nagpaalam na si Canole. Nangako ito na mag-iiwan siya ng bantay hanggat hindi pa nanganganak si Lola Imelda. Gabi yon ng 10:00 nang sumisigaw na si Lola dahil lalabas na raw yung bata. Walang matakbuhan ng lolo, wala siyang alam na kumadrona sa kanyang baryo. Laking gulat niya nang pumasok yung dalawang lalaking kausap nila nung nakaraan. Kusa itong nagpresenta na siya na daw ang hahanap ng kumadrona. Kaya lang ang kumadrona na yun ay hindi rin nalalayo sa kanilang lahi. Napapayag na lang ang lolo, kaya't umalis ang taong yun. 10 minutong nakalipas, bumalik ito may kasamang isang matandang babae. Napakahusay magpaanak ng matandang yun, sa pamamagitan lang ng 2 hagod sa tiyan ng lola. Lumabas na ang bata. Siya nga pala. Ang batang yun, siya po ang aking ina. Babae po ang anak ni lolo at ni lola. Pagkatapos noon, mabilis din umalis ang komadrona dahil meron pa raw itong pupuntahan. Naiwan pa rin doon ang mga lalaki at nagsisilbing tagabantay. Kaibigan, salamat sa iyo. Walang anuman. Huwag mo sanang isipin na ginagawa namin to para lang sa inyo. Ginagawa namin to para sa ating lahat. Alam mo, Nonong, sa nakikita ko dyan sa isinilang ng asawa mo, magiging successful yan sa buhay. Isang payo lang, kung maaari lang, huwag niyo sanang maikwento dyan sa batang yan ang inyong nakaraan. Hindi baling sa apo. Okay? Oo, salamat. Nang malamig na ang issue patungkol sa pagiging tao ng lola, pinlano nila lolo na lumayo sa lugar na yon. Naisip nilang pumunta sa lugar ni Canole pero ayaw ni lola. Ayon sa kanya, meron siyang kakilala diyan din sa gawin ng norte. Hindi naman masyadong dulo pero malapit na. Imelda, sigurado ko bang tatanggapin tayo doon? Tsaka, sino ba yung mga yun? Yun ay dating kalaban din ng Lolo Sito. Huh? Oh, kalaban pala eh. Paano kung makilala ka nun? Hindi. Alam mo, katulad din siya ni Manong Nole. Anong ibig mong sabihin? Ganon siya kalakas? Hindi. Ibig kong sabihin, gusto rin niyang magbago ang lahi namin nila Lolo Sito. Yung ama ko nga pag kinakausap niya, kahit galit na si ama, ano pa rin siya? Malumanay pa rin sumagot. Tapos, talagang gusto niyang mangyari, maging tao kami. Sigurado ka bang tatanggapin tayo ron? Oo, sigurado ko. Nagtungo sila sa sinasabi ni Lola Imelda. Pagdating doon, isang matandang lalaki pala ang tinutukoy nito. Magandang hapon po, Mang Obyong. Obyong? Obyong ang pangalan ng matandang yan? Teka, Imelda, ang laki ng bahay niya. Mayaman yan. Nakakahiya. Magandang hapon. Sino ka? Imelda ho. Imelda? Oho, apo ho ako ni Lolo Sito.
Nangiti ang lalaking yon nang makilala si Lola. Ramdam kasi nitong may malaking pagbabago kay Lola. Sinabi din niya na hindi na siya aswang at ang nagtanggal noon walang iba kung hindi si Kanole. Aba, talaga namang mahusay ang kapanalig ko na yan. Mabuti at nagkita kayo. Kung di nyo lang po na itatanong, isa rin po akong albularyo pero hindi ho nyo katulad at ni Manong Nole. Alam mo kasi, sa mundo at sa panahon ngayon, maraming mga nagkukunwari at umaastang albularyo, yung tipong nakapagpagaling lang ng pilay sa pamamagitan ng hilot at konting orasyon. Albularyo na raw yun. Tapos, napakaraming kung ano-anong anik-anik na nakasabit sa katawan pero wala namang silbi. Inaasahan nilang magiging albularyo na sila pagdating sa mga bagay na yon. Pero ang totoo nun, bago ka maging isang albularyo, kailangan maglaan ka ng isang dekada sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Katulad mo, Nonong, sinasabi mo isa kang albularyo pero hindi ako basta naniniwala. Meron ka lang nalalaman, pero hindi ka talaga albularyo. Aminin mo sa akin, gaano ka nakatagal? Na ano ho? Na sinasabi mong albularyo? Matagal na ho. Sa pagkakatanda ko, nasa 10 taon na rin ho. 10 taon? Ngayon, Nonong, may nagturo ba sa'yo? Meron po pero hindi ho ganun katagal. Kita mo? Paano mo matututunan ng lihim ng karunungan kung ganyan? Nonong, maniwala ka sa akin. Hindi ka albularyo. Meron ka lang alam. Bueno, pinagpapasalamat ko, Imelda, dahil naisipan mong pumunta rito. Dito sa lugar ko, safe ka rito. Manong Ombyong, paano naman ho yung mga anak nyo? Baka malaman nilang dito kami nakitira, magalit sila. Nonong, matutuwa pa mga anak ko kapag alam nilang meron akong kasama rito sa bahay. Ho? Hindi ba ho kasama nyo sila? Hindi. May kanya-kanya na silang buhay. Nonong, ituring nyo na inyo ang bahay na ito. Tuwang-tuwa ang lolo nang malaman na ganon kabait ang matanda na yon. Namalagi sila doon sa loob ng 4 na taon. Yung anak nila na nanay ko malaki na. Regular din silang dinadalaw doon ni Manong Nole. Ganun pa man, may sinasabi si Manong Nole na huwag magpapakakampante dahil kahit nandun sila sa norte, tsak na kaya silang puntahan doon ng mga lahi ni Lolo Sito. Nang dumating ang mahal na araw sa taon na yun, ang sabi ng matandang Ambyong, aahon daw sila sa kabundukan upang maglinis ng kasalanan. Sa pagkakaalam ng lola at ng lolo, hindi basta bundok ang pinupuntahan upang maglinis. Sabi naman ng matandang Ambyong, hindi lang sa gawin ng South meron, kahit saang kabundukan meron din daw. Katwiran pa ng matandang Ambyong, lahat ng bundok ay pinaninirahan ng mga diwata at inaagusan ang maliit na batis na binabantayan. Ganun ho ba? Hindi ko ho alam Sige na, sama mo na anak nyo. Maging ang nanay ko noon na ilang taon pa lang, nakaranas na itong umakyat ng kabundukan. Ang dami-dami raw tao doon. Lahat ng mga yon ay naliligo sa batis at yung iba naghahanap daw ng kung ano sa paligid. May nagtanong pa nga noon kay Lolo Nonong kung saan matatagpuan ang isang lihim na kuweba dahil sa kuweba raw na yon ay may nakikitang ginto. Ang sumagot doon ang matandang Ambyong. Ang sabi daw nito, huwag niyang hangarin ng ginto dahil ang kapalit nito ay buhay. Medyo napagod ho ako sa araw na ito. Nonong, siguro wala kang nararamdaman. Tungkol ho saan? Kanina ko pa nararamdaman.
Merong mga lahi rito, Shishito. Ho? Paano? Sigurado ako. Umalis na sila sa batis na yon. Tapos naramdaman daw noon ni Lolo Nonong na may sumusunod pero hindi nila nakikita. Pero yung kasama nilang matanda, nakatingin daw ng nakatingin sa itaas, tapos babaling ang ulo sa ibaba. Mang Ambyong, may nakikita ho ba kayo? Meron. Yan ang sinasabi ko, Nonong. May mga kalahi rito, Shishito. At kahit saan kayo magpunta, sinusundan kayo. Bilisan nyo. Kailangan makauwi tayo sa bahay. Nang makarating sila sa bahay, naroroon daw si Manong Nole. Nasa labas ito at nag-iihaw daw ng tilapia at hito. Oh, Mang Ambyong! Kayo ho pala! Oh, Kanole! Mabutit din alam ako. Nabalitaan ko, nandito rin yung mag-asawa. Kami ho ito. Aba, laki na ng anak nyo Mang Nole, may sumusunod ho sa amin. Alam ko. Yun nga sana babalita ako Siya nga pala Mang Ambyong. Si Tandang Sito, pinatay ko na. Ayaw magbago Dapat lang sa kanya yon. Pero meron pa rin siyang mga kadugo at kalaman na hindi tumitigil sa paghanap sa mag-asawang to. Mamayang gabi, asahan natin. Nandito sila. Tatapusin natin ang sino mang pupunta rito. Pero ang gusto kong mangyari, walang sino mang makakaalam. Kayo mag-asawa, sa loob lang kayo ng kwarto. Nang dumating ang 10:00 ng gabi, bukas ang mga bintana at pintuan. Nagtataka noon ang lola kung bakit ayaw isarado. Ang sabi noon ng lolo, mukhang sinasadya ni Mang Ambyong at ni Kanole na pumasok ang mga kalahi ni Tandang Sito. Hindi nagtagal. Naamoy nila yung napakasangsang. Tapos may naglalakad sa sahig. Kasabay noon ang kakaibang angil. Dinig na dinig din nila yung laway na pumapatak sa sahig. Alam nila na mukhang kakaiba yon. Nandito na sila, Kanole. Nag-itsurang nakakatakot na halimaw ang mga pinadala rito ng kalahi ni Sito. Akala ko ba patay na siya? Patay na siya. Malamang sarili nilang kagustuhan ang ginagawa nila. Lumabas noon ang lolo, bitbit ang itak niya. Mabilis itong sumugod sa sala. At kitang-kita nila Manong Nole kung paano nilabanan ng Lolo Nonong yung tatlong kakaibang itsura ng mga lalaki. Tatlo ang mga ito kaya't nagroge ang lolo. Mabilis ding rumesponde si Tandang Ambyong. Sa pamamagitan ng malalakas na suntok ng matanda, tumitilapon palabas ang mga ito. Habang ang lolo, wala pa ring tigil sa paghalipaw gamit ang sariling itak. Aksidenteng tinamaan pa ni Lolo Nonong sa likod si Manong Nole. Pero mabuti na lang para parang gulong ang likod nito. Sobrang kunat kaya hindi tumalab ang itak ng Lolo Nonong. Ayos lang, Nonong. Hindi naman tumalab Napamaang noon ng lolo. Hindi niya lubos akalain na merong kakayanan na ganon si Manong Nole. Napakatalim daw kasi ng itak ng lolo. Talagang kahit sino mamamatay kapag tinamaan nun. Pero nang tama ng isang malupit na albularyo, hindi raw tinalaban. Ako nang tatapos dyan sa mga yan. Ginugulo nilang bahay ko. Mang Ambyong, yung usapan natin, walang makakalam. Dadaling ko sa koral ang mga ito. Lumabas si Mang Ambyong. Bit-bit ang isa nitong bag. Hinamon nito ang mga yon. Sinundan siya sa likod. Pag-ikot ng mga ito, wala nang narinig pa sila lolo at lola. Bakit ganon? Wala na ba sila? Hindi ko na sila nararamdaman. Narinig mo yung sinabi? Dadalhin daw sa koral ang mga yon. Anong ibig mong sabihin? Wala na. Tinapon na sila sa kabilang mundo. Yan si Matandang Ambyong, malakas yan. Hindi basta-basta albularyo yan.
kaya niyan magbukas ng portal kahit saan. Sa oras na ipasok niya ron ng kahit na sino mang tao o nilalang. Hindi na yun makakabalik pa kahit kailan. 1 oras at kalahati ang lumipas. Lumabas ang matandang ambyong kung saan ito gumawa ng portal. Laking gulat ng lolo at lola. Maniwala kayo o hindi, bumata raw ang muka ng matanda. "Oh, Mang Ambyong, pugi mo na." "Ikaw naman." "Asa na?" Wala na. Tinapong ko na sila." "Magaling." "Siya nga pala, dahil ako'y dumaan sa portal, narating ko ang lugar ni Tandang Sito. Nako, pinamamahayan na pala ng mga rebelde." Hindi baling rebelde. Wag lang mga aswang. Pero delikado pa rin sila. Sa usaping rebelde, bahala na ang mga militar natin dyan. Ngayon, masasabi ko na ngayon, Nonong, Imelda, at sa'yo cute na bata, malaya na kayo. Wala nang sino mang tutugis pa sa inyo. "Paano ho kami? Saan ho kami titira? Di naman ho kami pwedeng..." "Nonong, meron kang bahay na iniwan. Pwede ka nang bumalik doon. Bibigay ko sa ito, proteksyon." Ano ho tawag dito?" "Yan yung tinatawag namin na Antigo de San Benito. At kung hindi mo na itatanong, yan ang isa sa dahilan kung bakit yung itak mong napakatalas hindi tumalab sa akin." Ganun ho ba? Nako, salamat ho." Bumalik si lolo at si lola sa kanyang bahay. Simula noon, hindi na sila ginulo. Iniisip din ng lola kung buhay pa ba ang kapatid niya. Inaasahan niyang magpapakita sa kanya ito pagdating ng panahon. Pero wala na palang magpapakita ni maski isang kapatid ni Lola Imelda dahil nabalita ang patay ng mga yun. Natagpo ang nakalutang sa ilog. At ang masakit pa roon, wala rin silang mga laman loob. Ibig sabihin, pinatay sila ng kapwa nila aswang. Yung mga ari-ariang naiwan ng mga kapatid ng Lola Imelda, siya na lang ang lahat ang naging tagapagmana. Pagkatapos noon, nagpatayo sila ng napakalaking bahay. Nagpagawa ng negosyo sa harapan. Minanage ito ng lolo at lola. At nang lumaki na ang aking nanay, nagkaroon ng kasintahan at ako na po ang naging bunga. Sana ay nagandahan kayo sa aking kwento. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa sumulat ng ating kwento. Sana po habaan niyo pa ng konti. Pero maganda. Yun lang po, maraming salamat pong muli. Matapos marinig ni